Sanda. Madilim, masuka, ang ibang parte, lubog sa tubig. Di mo alam kung ano ang nagtatago sa ilalim nito. Ito ang itsura ng Amazon sa dilim. At dito kami magpapalipas ng gabi. We're going to sleep there? Tudo bom? Aí, tudo bem? Okay. Maca. Okay, so mukhang dito tayo matutulog. No roof? No roof? Não, Lu. No roof. Não chove hoje. Okay. Just this? É, certeza. Okay, so magduduyan daw tayo. Okay. Quer deitar? I try? Mika, Mika. Okay. Ok. Okay, like a baby. Pronto. Não problema. No problem. Are there snakes? Não problema. No problema. Lahat na lang. Bagamat ilang ulit niyang sinabing no problem, di nito napanatag ang aking kalooban. Sa lawak ng Amazon at sa dami ng mga hayop dito, marami na ang nakagat, na disgrasya at naligaw o nawala sa Amazon. Ito ang unang beses na matutulog ako sa gitna ng gubat na duyan lamang ang gamit. Walang anumang dingding o sapin. Because in the ground is too many ants. If you sleep in the ground, the ants and the ticks gonna eat you. Pero hindi lang langgam ang dapat katakutan sa Amazon. How about snakes and the jaguar? Snake is supposed to be from around this area. Oh my god. Yeah. And jaguar? Jaguar also, because this is the Amazon rainforest, 100%. Are they going to attack us? They're not allowed, but if they are hungry, no, Who knows? can attack. Who knows? Agad kami naghanap ng kahoy para gumawa ng apoy. Cobra. Bukod sa aking eyewitness team, may nakasabay din kaming 4 na lalaki, 3 taga-Europa at 1 Amerikano. Lapit na! It's so difficult. Apoy ang pinaka-importanting bagay sa gubat. Bukod sa gamit ito pang ihaw ng pagkain, pampainit din ito ng katawan at proteksyon laban sa mga hayop sa paligid. Nang lumaki ang apoy, nagsimula na kami sa pagluluto. Won't it be overcooked? Habang isang katutubo naman sa Amazon jungle ang nagsaing ng kanin. Yung kanin nila, merong sibuyas, may carrots, tapos ito nilalagyan ngayon ng kamatis, tsaka parang nilagyan na nila ng mantika. Pero iboboil nila to na parang normal na pagsasaing natin. Makalipas ang ilang minuto, handa na ang aming hapunan. Inihaw na manok at kanin Amazon style. Enjoy your meal. Thank you! Enjoy your jungle meal. Made in Brazil. Very hot. So you are quite careful. Yes, we are comparing to Finland. Palibhas ay walang pinggan, ginawa nilang plato ang sagwan. Ang kutsara naman, It's like this. Eat like this. sa aming gutom at pagod, naubos namin ang 2 buong manok ng hapunang iyon. You want some more? Pero sa gitna ng masaya naming kainan at kwentuhan, tila may gustong makisalo. Oh my God! Saan? Oh my God! Crocodile eyes! Ayun o, yung umiilaw! Ayun o, nakikita mo yung ilaw? Hindi. Ayun o, yun o yung ilaw na yun o, nakikita mo? Sa tabi ng pampang, isang nagbabagang tuldok ang aking nakita. Ilang beses na akong gumawa ng dokumentaryo at alam kong mata ng buhaya ang nakikita ko. Yung bilog na yon, mata yun ng buhaya. Ganyan talaga yung mata ng buhaya kapag gabi, para siyang pula na glowing. Hey! Don't go near the crocodile!
Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang lumusong sa tubig ang kasama naming katutubo. Walang takot niyang tinahak ang tubig papalapit sa nagbabagang mata ng buhaya. It's alright. Yeah, no. I still have a bit of the burning scars from that. Maya-maya pa, nawala na sa aming paningin ang kasama naming katutubo. Carlo, please. Makalipas ang ilang minuto, umahon din ito. May hawak ng Oh, it's a baby! It's a baby crocodile! So this one is It's a caiman. this is a caiman. Yeah, this they call in English Okay. speckled. Speckled caiman. Speckled caiman. bagamat bata lang ang caiman na nakita namin, napakatalas pa rin ng ngipin nito. So yung nakita natin ay caiman na mga 5 years old pa lang. Pero lumalaki daw yung caiman up to 2.5 meters. Yung 2.5 meters. 2.5 Like meters. 3 yards. 3 yards. Is it bigger than me? It can be bigger than me? Yeah, definitely. It's like it's like 80 centimeters. Okay, so mas malaki sa akin. Mountain. Medyo nakakatakot ata yun. Ang tanong, kung merong batang buhaya, nasan kaya ang kanyang ina? Hindi malayong umaaligid lang ito sa tabi-tabi. Kaya dali-dali naming binalik sa tubig ang maliit na buhaya. Para matanggal ang aming kabat, tinulungan namin ang mga katutubo sa paggawa ng lokal na bersyon nila ng lambanon. Good. Cheers! Cheers! Pero anumang tapang ng alak, di pa rin ito tinanggal ang kaba sa aking dibdib. Makalipas ang ilang oras, nagdesisyon na kaming matulog sa aming mga duyan. Iisang dasal, sana malagpasan namin ang gabi. Oh my God! Its claws are very long, so it scratched me here and here.